Pagkatapos mag-fuse ang itim at pulang biomass, grabe ang itinaas ng kalidad ng buong katawan ni Yi. Ang resistensya niya sa init, kapasidad sa pag-iimbak at pagdaloy ng enerhiya, tibay ng buto, pati ang nervous system, lampas na lampas sa dati. Sa itsura, mukhang siya pa rin habang nakalutang sa ere, pero sa antas na mikroskopiko, para itong lindol na bumaligtad sa lahat. Pinili niyang panatilihin ang dating anyo, hindi dahil hindi niya kayang magbago, kundi dahil kaya na niyang baguhin ang hugis, pangangatawan, kahit kasarian anumang oras, parang pag-edit ng avatar. Hindi niya maitago ang kasiyahan, ramdam niya ang isang pambihirang kalagayang halos hindi maipaliwanag sa salita, isang kapangyarihang katapat ng mataas na uri ng nilalang. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa North Byton Federation. Sa loob ng military command base ng Federation, nanginginig ang mga tao habang nasasaksihan ang anomalya sa kalangitan. Sa satellite feed, kitang-kita ang isang nagliliwanag na pulang shockwave na malinaw na bumubuo sa atmosfera. Nakatitig sa pangunahing screen si General Dollar ng North Byton Federation. Nanlaki ang mga mata niya, at napasigaw siya, halatang hindi niya mapigilan ang sindak sa kakaibang tanawin. Eksaktong sandaling iyon, nagulat ang supercomputer ng Federation na si Eve, may matinding energy reaction sa hangganan ng stratosphere at thermosphere sa itaas ng West City sa Sea State. Tinatayang apektado ang humigit kumulang 600 kilometro na radius, at ang lakas ay katumbas ng 10 milyong tonelada ng TNT. Napamura ang general sa galit, litong-lito kung bakit may ganitong insidente habang isinasagawa ng Sea State ang reclamation operation nila. May isang technician ang agad nagulat, nakadetect si Eve ng life signs sa mismong sentro ng pagsabog. Napatigil ang general, halos hindi makapaniwala. Sa ganyang antas, kahit isang espesyal na Grandmaster, hindi mabubuhay. Pagkatapos, iniutos niyang i-zoom in ang satellite image, gusto niyang makita kung ano talaga ang ginagawa ng Sea State. Nang lumaki ang larawan, lumitaw sa screen ang isang binatang naka-leather jacket. Tumangala ito, at ang titig, matinis at matalim, parang tumagos sa napakalayong distansya, diretso sa satellite na nasa labas ng mundo. Nanigas ang general, nagbago ang ekspresyon niya, at napabulalas siya ng hindi napipigilan. Binatilyo lang yan. Tapos, gumalaw ang mga labi ng binata sa screen, na para bang may sinasabi. Binasa ni Eve ang galaw ng labi at isinalin. Sa wika ng Sea State, nanunuya ito. Ako ba ang hinahanap mo? Sa kabilang banda, biglang nalipat ang eksena sa loob ng military headquarters ng North Byton Federation. Biglang lumino ang mukha ni Yi sa screen. Sadyang itinaas niya ang gitnang daliri, isang lantad na pang-aasar. Natigilan si Admiral Duller. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa pangunahing screen, paulit-ulit na sinasabing hindi siya makapaniwala, na ang satellite daw nila na lampas sa orbit ng Earth ay nadetect pa ng batang ito. Agad siyang nagutos na beripikahin ang pagkakakilanlan at naghinalang nakakuha na naman ang Great Shia ng bagong Grandmaster. Subalit, nagkagulo ang lahat. Kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Yi, at walang makapagsasabi kung ano ang susunod niyang gagawin. Nagpanik ang mga tauhan ng Federation, tagaktak ang pawis, at nagkandalito-lito ang buong command room nang may biglang nagulat, may energy source na nadedetect ang satellite, at tumataas ito sa nakakatakot na bilis. Sa surveillance feed, biglang nabuo sa himpapawid ang isang nakasisilaw na asol na shock sphere. Paglabas nito sa screen, sa isang iglap, nabura ang satellite. Matapos direktang wasakin ang satellite, malamig na tinukso ni Yi ang North Bond. Ipinahayag niyang itinulak niya ang Mother Emperor Core hanggang sa sukdulan, kaya kumalat ang life magnetic field at binalot ang buong mundo. Dahil doon, kaya na niyang maramdaman hindi lang ang mga buhay na nilalang, kundi pati mga signal ng makina at lahat ng espesyal na frequency. Pagkabawi niya sa West City, may bagong naisip si Yi. Sa kasalukuyan niyang antas ng buhay, kwalipikado na ba siyang pumasok sa 11th grade Life Forbidden Zones? At sulit bang subukan ang panganib? Sumigaw siya para i-activate ang field, saka itinaas ang ulo at tumitig sa langit, na para bang tinatagos ang walang hanggang kalawakan. Mula sa kanya, mabilis na lumawak ang isang di nakikitang sensing area. Sa isang kisap mata, natakpan ng field ni Yi ang isang buong lalawigan, at patuloy pa itong lumalawak sa nakakagulat na bilis.
Bumaha ng datos ang kamalayan niya, pero kusang sinala ng itim at pulang biological matter ang sobrang impormasyon, tinira lang nito ang kailangan. Unti-unting nabuo sa harap ni Yihi ang isang 3D overview map, habang pinagsama ng yin at ng life magnetic field ang regional map. Muling naitayo ng buo ang urban system ng Great Xia, lumitaw ang mga lokasyon at estruktura ng sobrang detalyado. Bigla siyang tumulim ang tingin at tumutok sa diretsyong unahan. Nang kumalat ang itim at pulang matter hanggang Guanshan, na ngayon naging isang S-grade secret realm, agad itong nagkagulo, hindi ma-stabilize, at hindi makabuo ng forma. Nung mga sandaling iyon, sa life perception ni Yihi, ang buong Guanshan ay parang isang ganap na black hole. Napailing na lang siya, talo. Kung tutuusin, kahit ang pinakamalalakas sa sangkatauhan ay wala pang nakapapasok sa isang S-grade secret realm, kaya hindi na siya nagulat. Sa halip, lalo siyang nausisa, kung hindi pwedeng pasukin ang Guanshan, paano naman ang iba pang forbidden zones? Oo, napakalakas na niya ngayon, pero hindi pa rin siya umaabot sa tunay na rurok ng High Martial Blue Star. At kung bakit siya nakapasok sa pinakamataas na hanay ng sangkatauhan, iyon ay dahil sa kapangyarihan ng maalamat na Godzilla. Kaya naman ay agad na isinantabi ni Yihi ang usapin tungkol sa Guanshan. Sa halip, pinalawak niya ang kanyang pagdama sa buong Great Xia, umabot ito sa silangang kontinente ng Azure Star, tumawid sa Great Eastern Ocean, sinuyod ang North Ban, Northern Hanyang, at pati ang walang hanggang yelong kontinente ng Antarctica. Lahat iyon, naskan at muling nabuo sa loob ng kanyang kamalayan. Sa sandaling iyon, tila nakikita ni Yihi ang buong Azeroth. Pero bigla ring huminto ang kanyang paningin sa Little Eastern Island, kung saan nakatayo ang Anglo-Japan Imperial Palace sa tuktok ng Fuji. Sa loob ng Sunstar Imperial Palace, sa mga mag-agarang bulwagan na puno ng ginto at kristal, hindi pa rin maitago ang matapang na amoy ng kamatayan, mas matindi pa kaysa sa insenso. Sa likod ng manipis na kurtina ng isang 20 metrong dragon bed, may isang dambuhalang figurang payat ang umubo, at agad namang yumukod ang 3 tagapaglingkod bilang pagpupugay. Mula sa likod ng kurtina, may isang napakalaking braso ang umabot palabas, mas malaki pa sa katawan ng tagapaglingkod. Tuyo at kulubot na parang nabubulok na kahoy, at puno ng mga bakas ng pagkabulok. Kasabay ng mabigat at paos na ubo, iniutos nito sa alilang babae na dalhin ang gamot. Pag-alis ng alila, pabulong na nagsalita ang figure sa dragon bed sa paos na boses, gulat na umabot hanggang silangang Japan ang naramdamang sensasyon. Nagtaka siya kung sinong powerhouse iyon, mula ba sa silangang Japan ng Great Xia hanggang kay Charles sa kanluran. Mabilis niyang pinutol ang isip, kailangan nilang agad magpatibay ng isang divine artifact at maghintay sa legendary realm, para ang silangang Japan ang mangibabaw sa Azure Star. Samantala, sa kanlurang kontinente, sa banal na kabisera ng Divine Descent Pilgrimage, nagpakita ng kakaibang pangitain ng rebultong may taas na 1,000 metro sa Holy City. Naglumpasay ang mga deboto at nagsisigaw, nagpakita na raw ang tunay na Diyos, totoo raw ang mga doktrina at propesya. Nagmakaawa silang protektahan ng Diyos ang kanilang mga mahal sa buhay na malubha ang karamdaman. Sa sandaling iyon, may isang figurang biglang lumitaw sa harap ng rebulto, parang humakbang mula sa kawalan. Sa mapanuring tinig, tinanong niya kung ang titig na iyon ba ang gumising sa pinakamataas na pag-iral. Kapansin-pansing ng inig ang noo ng batong rebulto, at may kumalat na kakaibang amoy. Sa isang bitek sa may noo, damaloy ang sariwang dugo. At bamuka ng sobra ang bibig nito, bumuo ng isang nakakangilabot at labis na pinalaking ngiti. Kalmado namang idiniin ng binata ang balat ng kambing na may nakaukit na banal na teksto sa nakatayong kulay abo at lilang dilaw na mata ng rebulto. Nang inag ang mata, at agad na nanigas ang buong rebulto. Kasabay nun, ang binatang suot ang pinakamataas na kasuotan ng Divine Descent Pilgrimage, na natatakpan ng puting tel ang sutla ang mga mata, ay tumalikod at umalis habang pabulong na humihingi ng paumanhin at nakikiusap sa Diyos na manatili muna itong magpahinga. Lumipat ang eksena sa dagat sa labas ng kontinente ng Azero. Isang napakalaking barko ang tahimik na dumadaos-dos sa ibabaw ng tubig, magugulat ang sinumang mahilig sa barko na makakakilala rito bilang Titanic. Ang barko na lumubog ng ilang siglo na ang nakalipas sa gitna ng mga iceberg, pero ngayon hindi maipaliwanag kung paanong buo at kumikislap na parang bago.
Kumikinang napilak ang katawan nito, at sa hulihan, laging may refleksyon ng kabilugan ng buwan, parang hindi nawawala, kahit gumalaw ang alon. Sa wheelhouse, napansin ng lalaking nasa timon ng isang pamilyar na presensya sa unahan. Agad siyang nagtanong para makumpirmo kung ang titig na iyon ba ay kay Hihi. Si Burrows iyon, ang dating naging kaagaw ni Hihi sa Moon God Essence, pilak ang buhok, na dati nang nagayos nung huling laban nila ni Hihi. Pagmulat niya ng mga mata, lumitaw ang malamig na hugis pusang balintataw. Habang ipinipiloto niya ang barko, nakatutok ang tingin niya sa unahan, at hindi niya maiwasang mamangha kung gaano kabilis lumakas at nagmature si Hihi sa napakaikling panahon. Napatingin si Burrows sa maputla niyang kamay, may mga bitik na parang basag na porselana, at tahimik niyang sinisi ang bughaw ang buhok na deformed na tao na sumira sa sasakyang dagat niya, kaya lalo pang tumagal ang paggaling niya. Pero isinantabi niya iyon. Nagpa siya si Burrows, hahanapin niya si Hihi. Pagkaraan, unti-unting pumasok ang barkong sinisinagan ng buwan sa kulay abong hamog na bumabalot sa Ocean Anya, ang fog ng Chaotic Era. At lampas doon, naroon ang kontinente na hawak ng ikalawang aberrant demon, isang nilalang na mula nang magpakita, hindi pa muling kumikilos. Mula sa kinalalagyan ni Hihi, naramdaman niyang natatakpan ng life magnetic field ang buong Azure Star. Pero may mahigit 100 lugar pa ring gaya ng Guanshan, mga blind spot na nilalamon ng kahit anong pagdama. May ilang nilalang pa nga na tila sinusubukang sundan ang signature niya para malok ang lokasyon niya. Bahagyang ngumiti si Hihi, halatang may pangunawa, ang Azure Star ay malalim pa ring hiwaga, isang walang hanggang kailaliman na nagtatago ng napakaraming nakatagong master at mga nilalang na nakakasuklam, lampas sa kayang isipin. Nang paatras na sana ang kanyang kamalayan, biglang may mahina at putol-putol na mental stream na sumingit mula sa kamalayan niya. Kahit pira-piraso, agad niyang nakilala ang boses, ang headmaster ng Wado, si Principal Shi Jingwen. Sa basag-basag na signal, nagmamadaling nagbabala ang boses, mag-ingat daw siya kay Fu Hongxiong, at ipagkakatiwala na raw niya ang Great Xia sa kanya. Tumindi ang kaba ni Hihi sa narinig. Nanatiling aktibo ang magnetic field. Nag-focus si Hihi ng husto para masalo ang bawat marupok na pag-alo ng isip. Malinaw niyang nakumpirma na mula talaga sa Kunlun Mountain sa Great Xia ang pinagmulan ng signal, pero lalo siyang nagduda. Bakit babanggitin ng headmaster si Fu Hongxiong na dapat ay nasa seclusion? Ano ang nangyari sa Kunlun Mountain? Kaya naman ay agad niyang ipinatawag ang NUA system para hanapin ang headmaster. Pero ang report ni NUA, walang anumang signal na nahanap. Dumilim ang mukha ni Hihi. Sunod niyang tinanong si NUA tungkol kay Qinglong ng Great Sea Dragon Sparrow. Pero hindi rin ito mahanap, ang tanging nakuha lang ay ang huling biyahe ni Qinglong, patungo sa Valley of Death sa Khan's Peak, walang nakasaad na dahilan. Kaya naman ay naging biglang seryoso si Hihi. Lalong yumigting ang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib niya, dahil pakiramdam niya, magkasama nga ang dalawa sa iisang lugar. At mas masama pa, nangyari ito sa pinakakritikal na sandali ng plano para mabawi ang Great Xia. 3 lang ang Grand Masters na nagbabantay sa bansa. Ngayon, may isang nawawala sa Guanshan, at 2 naglaho sa Kun, lahat pa konektado sa antas ng pambansang depensa. Nang inag ang loob ni Hihi. Kung totoong ang nagtraidor si Fu Hongxiong, tuluyang guguho ang pinakamataas na puwersa ng Great Xia. Dahil sa pagunawang iyon, pinagana ni Hihi ang asul na atomic energy, saka naglabas ng isang sonic shield. Sa isang iglap, humarurot siya palayo, mabilis na umiikot ang isip niya. Kung tuluyan nang nawala sina Shi Jinwen at Qinglong, at kung pumapanig na sa kalaban si Fu Hongxiong, siguradong mauubos ang lakas ng Great Xia sa malawakang pagbawi ng mga kuta. Kapag naglaho ang lahat ng mga top-tier na mandirigma, mabubura ang pundasyon ng kapangyarihan. Babagsak ang Great Xia, at doon magsisimulang aangat ang mga puwersang matagal nang nagpipigil, habang lalo pang lalakas ang mga sakim. Kung wala ang mga haliging sandata na sumusuporta sa pinakamataas na antas ng labanan, nasa pinakadelikadong yugto na ang Great Xia. Isang maling hakbang lang, at agad itong magiging target, palilibutan at pagpuputol-putulin, parang hinahati-hati na bangkay. Lumipas ang ilang minuto at nakarating na si Hihi sa Kunlun Mountain. Ang tinaguriang Valley of Death sa tuktok ng Kunlun ay isang abnormal na forbidden zone, kayang pahinain ang parehong mandirigma at mga halimaw.
Madalas din itong magluwal ng mga secret realm, may dalang napakalaking oportunidad, pero kasabay ang nakamamatay na panganib. Habang binabaybay ni Yihei ang lugar, wala siyang kahit anong bakas ng labanan na nakita. Wala man lang mga labi. Kung may suppress ang atake ang isang Great Grandmaster, kayang baluktutin ang mismong lupain. Kung nagsanib sina Shi Jinwen at Qinglong para labanan si Fu Hongxiang, matagal nang dapat nagiba ang kunlun. Kitang-kita sa mukha ni Yihei ang matinding pag-aalala. Sa ngayon, iisa na lang ang natitirang pagpipilian, hanapin si Fu Hong. Pero kung tunay nga siyang kalaban, delikado ang galaw na iyon, para na rin niyang inilalantad ang sarili niya. Napamura si Yihei sa inis, sinisisi ang sarili, hindi talaga niya forte ang gumawa ng mga komplikadong kalkulasyon at solusyon. Habang dumadaos-dos siya sa ere, lampas sa mga kakaibang pintuan ng Secret Realm sa ibaba, paulit-ulit niyang pinaaalalahanan ng sarili, ang pinakamainam palagi ay palakasin ang sarili. Dahil nakakuha na siya ng 3 sample na nasa rurok na ng lakas at napatunayang mahusay ang performance, kwalipikado na siyang magbukas ng 2 pa. Nariyan pa ang Golden Gene na sinaliksik ng mabuti ni Mad Dr. Fang, isang napakabihirang gene na may nakatagong lakas, kayang magdulot ng mutation at enhancement na lampas sa normal na mga patakaran. Sa isip niyang baka maiwan ang Great Xia na walang tagapagtanggol, kalmado siyang pumikit, huminga ng malalim, at pilit pinigil ang tumataas na bigat at kaba sa dibdib. Pagkatapos, pinakawalan ni Yihei ang buong lakas niya, mabilis na bumulusok si Yihei sa himpapawid, at buong sigasig na sumigaw, aakyat siya, hanggang sa siya ang maging nasa kataas-taasan. Sa West City, may isang komersyal na gusali na wasak, may 2 malaking butas sa estruktura, at puro bitik ang mga pader. Pero kakaiba, hindi pa rin ito bumabagsak, kahit guho na ang paligid. Lumapag si Yihei at dahan daw ang pumasok sa abandonadong gusali. Ang mga pulang itim na tendril na bumabalot sa kanya ay mabilis na umurong at tuluyang naglaho. Pagpasok niya, malamig at walang emosyon niyang sinabi na masyadong magulo ang lugar. Habang pinagmamasdan ng paligid, ginamit niya ang reaksyon ng kanyang bloodline para makumpirma. Narito pa rin ang target, nagtatago pa rin sa loob. Malinaw na maingat silang nagtatago, parang may iniiwasang kung ano. Bigla, nabasag ang itaas na pader. Kumalat ang mga bitik na parang sapot, at may haligi ng nakakasilaw na liwanag ang bumulusok papasok sa gusali, bumababa ng may napakabigat na puwersa. Para itong bulalakaw na bumababa mula sa langit. Si Yihei pala iyon. Sa isang iglap, iniba niya ang direksyon niya habang nasa ere, at sumalpok sa lupa. Sobrang lupit ng impact, nanginginig pati ang espasyo sa paligid. Habang tumatayo siya at tumitingin sa paligid, may isang dambuhalang nilalang ang sumulpot. Mistulang higanteng uod, napakalapad ang bunganga, puno ng kulay abong, siksik na mga ngipin, at may mga nakakakilabot na maliliit na braso na tumutubo paikot sa bibig nito. Sa lakas ni Yihei ngayon, wala lang sa kanya ang halimaw na iyon. Iniangat niya ang kamay na naglalabas ng makinang na asul na liwanag. Malamig ang tingin niya habang nakatutok sa katawan ng nilalang. Kaagad niyang pinakawalan ang Sate Enem. Sumabog ang puwersa sa isang iglap. Isang baliw na umiikot na enerhiya ang humarurot pasulong, may dalang nanlalamig na intensyong pumatay, diretso sa halimaw. Isang bagsak na panghuli, at nahati sa 2 ang nilalang. Lumipad ang tipak-tipak na mabigat na laman. Bumulwak ang bughaw na dugo, rumagasan ng todo. Sa laki nito, nakakatakot ang dami ng dugong lumabas. Nang tumahimik ang paligid, may kung anong gumalaw mula sa malagkit na putik. Lumapit si Yihei, at doon niya naintindihan kung bakit hindi niya makita ang target. Nakatago pala ito sa loob mismo ng nilalang. Ngunit, laking gulat ni Yihei nang ang lumitaw ay si Mad Dr. Fang. Balot ang katawan niya ng malagkit at berdeng katas ng halimaw, nanginginig sa pagod, pero nang makita niyang dumating ang kanyang master, inabot niya ang kamay niya na tila tuwang-tuwa. Pero agad din siyang nataranta at pinigilan si Yihei. Huwag daw lumapit, marumi raw siya. Napaatras si Yihei nang wala sa oras, habang nagmamadaling lumayo ang doktor para hindi madumihan ang kanyang master. Hindi maitago ni Yihei ang pagkadiri. Pinisil niya ang ilong niya, saka malamig na tinitigan si Mad Dr. Fang. Bakit? At sinong humahabol sa'yo? Kitang-kita ang takot sa mukha ng Mad Doctor habang nagpapaliwanag,
kinailangan daw niyang magtago sa loob ng uod para matakpan ang aura ng Golden Jinn, dahil may ipinadalang ultimate grade monster ang Thunder Shooting Bird para agawin iyon. At kung hindi raw iyon maaalis agad, kaya nitong wasaki ng buong West City. Pagkarinig ng paglalarawan, parang may pamilyar na tumama kay Hihi, nagpalabas siya ng pulang itim na matter at muling binuo ang anyo ni -1, saka tinanong kung iyon ba ang nilalang na tinutukoy. Pagkakita, namutla si Mad Dr. Fang at agad na tumungo, oo raw, iyon nga. Pagkatapos, bigla siyang natigilan, nakatitig sa kung ano. Kalmadong sinabi ni Hihi na naasikaso na niya iyon, at sa isip niya, mas magandang tawagin yung bihirang nakuha kaysa sapain. Kaya naman sa labis na pagkamangha, biglang lumuhod si Mad Dr. Fang, halos magkandara pa, parang alipin sa harap ng hari. Nagulat si Hihi at agad siyang pinatigil, pinagalitan pa, ang luma na raw ng ganyang asal, at sinabi niyang ibigay na lang ang Golden Jinn, dahil hindi naman siya masyadong attached doon. Sunod-sunod na kumilos ang doktor. Naglabas siya ng isang pilak na kaha. Matapos makuha ay pinabuksan ito ni Hihi kay Ziwaludo. Parang nakahanap siya ng tubig sa gitna ng disyerto, pero dahil likido ang laman, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan niya para makuha iyon ng ligtas. Sa isang tingin pa lang, biglang nag-react ng matindi ang katawan ni Hihi. Napalunok siya, tuyo ang lalamunan. Ito nga ang tunay na refined Golden Jinn, at ramdam niyang hinahanap-hanap iyon ng instincts niya, halos mamatay sa pananabik. Kahit na sobrang tukso na niya, itinago muna ni Hihi, dahil hindi pa iyon ang tamang oras para gamitin. Ipinaliwanag niya kay Mad Dr. Fang na kapag inabsorb niya iyon, mapipilitan siyang pumasok sa malalim na metamorphic sleep, at hindi yun pwedeng mangyari habang nasa gitna pa ng matinding labanan ang West City. Bigla, nagiba ang tono ni Hihi. Harapan niyang pinuri ang Mad Doctor, mahusay daw ang ginawa nito. Pero sa isang kisap mata, tinusok ni Hihi ang dibdib ng Mad Doctor, at ipinadala ang pulang itim na matter sa loob niya para protektahan ang bihirang talento. Hindi agad naintindihan ng doktor, pero puno ng paggalang itong sumagot, bago napasigaw sa sakit. Habang dumadaloy sa kanya ang pulang itim na matter, ipinaliwanag ni Hihi sa doktor na masyado pang mababa ang lakas ng doktor. Kapag may panganib, wala raw itong magawa kundi tumakbo at magtago kung saan-saan. Sinabi niyang biological matter iyon mula kay -1, kayang palakasin ang utak, at may dalang kakaibang kapangyarihang lampas sa kayang isipin. Pagkatapos, inalis niya ang kamay niya. Pero hindi pa siya tapos. Bigla, sumabog ang aura ni Hihi. Mula sa likod ni Hihi, may tumubong itim at berdeng palikpik na may kumikislap na asul na mga pattern, naglalabas ng nakakatakot na demonic pressure. Sa walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang kamay niya sa kumikislap na gulugod. Pagkatapos, pilit niyang binali ang palikpik na nakakabit sa spine, at hinayla palabas. Nanatiling malamig ang mukha niya, parang wala siyang nararamdamang sakit. Inabot niya iyon sa Mad Doctor. Ipinaliwanag niya na iyon ay isang crystallization ng sarili niyang gulugod, at kung gaano kalakas ang maibibigay nito, nakadepende na raw iyon sa mismong kakayahan ng doktor. Doon din ay mabilis na naging basang-basa sa pawis ang noo ng Mad Doctor, bawat patak ay dumudulas sa maputla niyang mukha, kitang-kita ang matinding pagod at bigat ng presyon na dinadala niya. Sa sobrang emosyon, humagulgol siya at taimtim na nangakong gaganti siya, sa pamamagitan ng isang imperyo. Natigilan si Hihi, napabulong siya na parang nagsisisi, saka napagtantong, delusyonal talaga ang taong ito. Kalmado siyang tumalikod at inutusan ang Mad Doctor na bumalik na sa trabaho. Pinunasan ng doktor ang luha niya, nilunok ang emosyon, at buong bigat na tinanggap ang utos. Ngayon ay ibinaling ni Hihi ang kanyang tingin mula sa malayo, at muling lumitaw ang isang pamilyar na tusong ngiti at mapanlinlang na aura ng ating pangunahing bida habang papalapit na ang isang malaking labanan. Kumurba ang kanyang labi at sinabi, tila masyado nang naging sibilisado ang mga halimaw sa West City, kaya't ngayon na ang oras para simulan ang malawakang paglilinis sa buong lungsod. Sa silangang bahagi ng West City, unti-unting napagtanto ng mga mandirigma ang nakakatakot na katotohanan. Patay na ang Beast Tide Overlord, at ang kanyang mga mabagsik na halimaw na puwersa ay tuluyang nagkawatak-watek, nawalan na ng kaayusan at pagnanais na makipaglaban. Nang bumagsak ang dalawang Overlord, patuloy na nakikipaglaban ang natitirang mga tao,
abala sa pagtuklas at pagpatay sa mga natitirang maliliit na halimaw. Sa loob ng battlefield, napuno ito ng mga bangkay ng halimaw at dugo mula sa kanilang mga katawan. Pinasok ng sangkatauhan ang bawat direksyon, sumugod habang sumisigaw ng mga utos ng paglipol, at sa gitna ng kaguluhan, ang ilang mga takot na halimaw ay tumakas patungo sa madidilim na eskinita ng lungsod. Habang lahat ay naghahanda para sa malapitan na pag-atake, biglang narinig ang malamig na boses ng Super AI na si Nuwa, na humiling na ang panloob na bahagi ng lungsod ay ipasa sa kanya. Tumindig ang mga tao, kasama ang isang babaeng mandirigma. Isang babaeng mandirigma ang nakipag-usap kay Nuwa at inisip na siya ang pumatay sa Overlord. Kaya't nang walang pag-aalinlangan, iniutos ng batang commander ang isang ganap na pag-atres. Sa ilalim ng tahimik na buwan na kalahating bilog, ang mga guhit ng asol at berde na meteor na apoy ay biglang pumutok sa langit at tumagos sa lupa. Ang mga maliliit na halimaw ay itinaas ang kanilang mga ulo at sumigaw ng malalakas na ungol ng kamatayan. Ang puwersang iyon ay biglang bumagsak na parang kometa, nagsanib sa isang malupit na itim at pulang enerhiya na tumama sa loob ng battlefield na parang isang nuclear blast, nagdulot ng isang malupit na shockwave na nagwali sa lahat ng bagay. Agad na pinalawak ni Yi ang kanyang life field. Ang hindi nakikitang presyon ay bumalot sa West City, kinulong ang mga maliliit na halimaw at ganap na inalis ang kanilang pagkakataon na tumanggi o tumakas. Pagkatapos, ang itim at pulang material mula sa katawan ni Yi ay sumabog sa bawat direksyon, bumuo ng mga tentacles na mabilis na kinain ang mga scattered na baril sa lupa. Pagkatapos, ang lahat ng material ay pinagsama upang maging isang napakalaking bola, kung saan ang ibabaw ay naglabas ng daan-daang umuugoy na mga baril, patuloy na gumagalaw at lumilikha ng isang tunay na nakakatakot na tanawin. Ang pagpapaandar ng bola ay mula sa isang nuclear na reaksyon na kinokontrol ni Yi sa loob ng kanyang katawan, dahilan kung bakit ang mga ugat at daluyan sa ibabaw nito ay kumikinang na parang dumadaloy na enerhiya ng buhay. Ang atomic energy ay damaloy sa mga daluyan patungo sa bawat baril, binibigyan bawat isa ng kakayahang magwasak, naghihintay lamang ng sandali upang magpaputok. Sa gitna ng mga guho ng digmaan, ang isang napakalaking biosphere ay nakatayo. Ang panlabas na bahagi nito ay puno ng daan-daang mabibigat na baril na handang magpaputok, nakatutok sa iisang layunin ang lipulin ang lahat ng natitirang maliliit na halimaw. Nagkibit balikat si Yi, at isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mata, itinuon niya ang kanyang pansin sa mga maliliit na halimaw at sumigaw sa buong battlefield, ipinahayag na ang mga maliliit na halimaw ay magiging saksi sa tunay na kapangyarihan ng kanyang bagong armas, ang Divine Angel Gun. Sa susunod na sandali, walang katapusang bio-projectiles ang tumagos mula sa laman at dugo ng mga halimaw, kasabay ng nakakatakot na atomic kinetic energy. Sabay-sabay itong bumabaon at tumatagos, habang tanging asul na guhit na lamang ang makikita sa mga balang pinapakawalan ni Yi. Dahil sa pambihirang kakayahan ni Yi sa life field, bawat round ng kanyang mga bala ay automatikong inaayos ang paglipad, hindi nagkakamali at tumatagos sa mga nakamamatay na main course ng bawat halimaw. Pagkatapos ng unang pagsabog na iyon, ang hindi mabilang na maliliit na halimaw ay bumagsak sa buong battlefield, habang si Yi ay nakatayo ng kalmado, handang magpalabas ng higit pang mga ulan ng pagwasak, iniwan ang pinangyarihan ng digmaan na puno ng mga bangkay at mga natitirang desperadong mabuhay na mga halimaw. Kahit mag-isa, taglay ni Yi ang lakas na katumbas ng isang buong dibisyon ng artillery, bawat projectile ay may kakayahang magpataob sa mga target, na may kapasidad na magwasak na lampas sa normal na limitasyon ng laban. Ang Supreme Commander, na nakasaksi ng lahat ng ito, ay naguluhan, at ang isipan niya ay nagbalik sa isang conclusion. Ang nilalang na ito ay lumampas na sa pagiging tao. Kahit na ipahayag ni Yi na siya ay isang alien, wala siyang dahilan upang itanggi ito. Sa observation room, hindi na nagtataka ang Supreme Commander kung paano kayang give-in ng isang freshman ang mga overlords, sapagkat si Yi lamang ay kayang burahin ang isang mabigat na Fire Legion, iniwan siyang namangha sa pinagmula ng pagsasanay ng estudyante. Isang kasamahan ang nagulat na ang pag-atake ni Yi ay huminto. Ang nakalutang na Biofortress ay naglalabas ng makapal na puting usok, at ang dulo ng mga baril ay nagbabaga sa sobrang dami ng balang pinakawalan. Ang buong observation post ay nagsalita ng paghanga. Ang armas ay sobrang init, ang atomic energy na nasa katawan ni Yi ay tumaas ng sobra,
kaya't kahit ang pinakamahihirap na adaptive substances ay kailangan ng ilang dekada upang mag-stabilize. Iniutos ng Supreme Commander na gamitin ang bawat segundo upang suportahan si Hihi habang ang kanyang armas ay lumalamig. Ang lahat ng mobile energy cannon ay paikutin ng 360 degrees at pumasok sa target lock mode. Nang matapos ang firing order, sabay-sabay na nag-powered up ang mga combat craft, at ang mga weapon base ay bumukas ng maluwang, handang magpakawala ng kanilang pamatay-tira. Ang mga bala ay bumagsak sa lupa, ang alikabok ay bumangon at naging hamog, at ang kapitan ay nag-utos ng diretsyo, ang lakas ng apoy ay dumaan ng walang tigil. Ang mga natirang maliliit na overlord sa lungsod ay nagsimulang magpanik. Hindi nila kailanman kinatakutan ang lakas ng puwersang militar ng mga tao, ngunit ngayon, galit at natatakot sila nang makita nilang umuunlad ang mga sandata ng mga tao. Isa sa mga overlord ang nagsabi na ang Sky Fortress ay nakikipag-coordinate sa Gaunt Sphere sa lupa. Kung hindi nila kayang sirain ito, wala silang pagkakataon na makabalik sa pugad. Isang Wind Overlord ang nagtangkang ipasa ang pagsingil sa iba, na nagsabing may ibang kailangang unang sumugod, at ang katahimikan ay bumalot. Alam ng lahat na ang target ay ang fortress, ngunit walang gustong mamatay ng maaga. Habang ang mga overlords ay nag-aalinlangan at nag-aaway, ang pangalawang rounds ng tiranihi ay tahimik na pumosisyon upang magpaputok. Ang mga pagsabog ay muling rumagasa tulad ng kulog habang ang kalangitan ng West City ay naging puno ng mga asol na guhit, ang mga maliliit na halimaw ay sumigaw sa takot nang magsimula ang pangalawang pambobomba. Ang mga maliliit na halimaw ay hindi kinaya ang matinding pambobomba ni Hihi. Kaya't ang kanilang mga katawan ay nagkabutas-butas tuwing tinatamaan ng mga bala mula sa mga baril ni Hihi. At hindi pinansin ni Hihi ang mga epekto ng muling pagre-reload sa tuwing natatapos ang bawat round dahil kung walang napakalakas na lakas ng firepower na ito, libu-libong mandirigma ang mamamatay sa brutal na bakbakan sa mga halimaw. Ang mga stronghold ng Overlord ay tinutok ng konsentradong apoy. Napagtanto ng mga panik na halimaw na kung hindi ito masisira, ang buong pugad ay mawawala. At maging ang mga ilalim na pugad ay hindi ligtas mula sa mga earth-piercing missile ni Hihi. Tumigil muli ang Gaunt Sphere sa pagpapaputok. Matapos ang dalawang pagpapaulan ng bala, ang mga kalye ng West City ay nawasak at naging abo mula sa mga pinaulan ni Hihi na mga bala, habang ang makapal na puting usok ay patuloy na lumalabas mula sa biosphere. Sa puntong iyon, hindi na kayang pigilan ng mga overlords kung magpapatuloy pa ito matapos mag-reload si Hihi. Sumigaw ang three-headed overlord ng isang agarang utos upang umatake, naglalayo na masira ito habang nakahinto at sirain ang malateroristang armas, habang ini-adjust ito kung sila ay nabigo. Dahil sa ang mga halimaw ay wala nang inaasahan pang makabalik ng buhay, kaya't ang balita na ang West City ay nahulog na sa mga kamay ng tao ay nagpilit sa kanila na kumilos. Mula sa command center, isang scout ang nagmamadaling nag-broadcast ng babala na ang lungsod ay nakakaranas ng malaking bilang ng mga sobrang mataas na antas ng energy fluctuations. Ipinakita ng screen data na mahigit 20 Lord-level overlords ang nagtipon, sumigaw ng sabay-sabay at nagsimula ng isang suicidal charge diretso sa Sky Fortress. Sa ibaba, ang mga mandirigma ay namutla habang pinapanood nilang sabay-sabay sumugod ang lahat ng overlord sa larangan ng digmaan. Agad na nagutos ang kapitan, nakilala ang krisis, at iniutos sa squad na palakasin ang Gaunt Sphere, huwag hayaang magtagumpay ang mga overlords, tumagal ng anuman, hanggang muling magpaputok ang fortress. Sa isang pangako ng paglaban hanggang kamatayan, sumugod ang kapitan, nangunguna sa kanyang koponan. Bagamat hindi kayang tapatan, bawat isa ay nagngingit-ngit at sumugod sa mga overlords na parang isang bagyong humahampas. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, isang matalim na tunog ang narinig nang biglang bumukas ang biofortress ni Hihi. Bago makapag-react ang sinuman, isang kislap ng asol na ilaw ang tumagos sa katawan ng Lord-level overlord na nasa harapan. Isang asol na atomic blade na daan-daang metro ang haba at kasing laki ng isang higanteng haligi ay bumagsak mula sa fortress, agad na winasak ang mga unang overlord na sumugod. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon ng mga mandirigma na umatake bago natapos ang laban. Maging ang kapitan ay nakatayo na hindi makapaniwala at pinauwi ang mga tauhan, winalis ang mga overlords, iniwan silang walang layunin, para bang sila ay mga manunood lamang.
Pinanood ito ni Yi mula sa itaas at malamig na tinanong kung mayroong sinuman na nag-isip na siya ay nakatayo lang at nagpapaputok. Nang maayos na ang sitwasyon sa West City, ang kanyang dalawang braso ay nagsanib ng itim at pulang enerhiya, na pinalawak at naging mga higanteng pakpak. Nagseryoso ang ekspresyon ni Yi at inubos ang huling pugad ng Lord Level Overlord, at malamig na inihayag na pagkatapos ng gabing iyon, ang kanilang pag-iral sa West City ay lilipulin. Kinabukasan, sumikat ang araw sa West City sa unang pagkakataon, ang liwanag ay tinanggal ang dilim ng gabi. Ang aerial fortress ay naglaho at naging umiikot na itim at pulang materyal, na bumalik sa katawan ni Yi. Matapos tiyakin na ang lahat ng halimaw ay napuksa, opisyal na inihayag ng West City ang pagtatapos ng retrieval campaign. Sa sandaling iyon, ngumiti si Yi ng bahagya at naglabas ng isang misteryosong tawa. Ang system interface, na tahimik hanggang ngayon, ay sa wakas nagpakita ng bagong notifikasyon. Kinumpirma ng sistema ang tagumpay, Savior of West City, at binigyan siya ng isang template draw. Binanggit din ng system template ni Yi na ang paglahok sa malalaking kaganapan at pagbibigay ng higit sa kalahati ng kontribusyon ay maaaring magtaglay ng mga achievement sa isang premium draw na may hindi bababa sa A rank. Nang makita ang pamilyar na teksto, hindi napigilan ni Yi ang pagtawa. Ang mekanismo ay hindi naiiba sa mga gacha games na nilaro niya sa nakaraan niyang buhay. Gayunpaman, ang mga bagong monster template draw ay tunay na nakakaintriga. Ang B rank at pababa ay hindi nakarapat-dapat pansinin, kaya't ang magtipon ng lahat ng achievements para sa isang malaking template draw ay mas matalino. Sa pinakamababang, isang A rank na nilalang, katulad ni Godzilla, ay isang nakakatakot na ideya. Ang tagumpay sa West City ay mabilis na kumalat sa buong Great Sea, na nagmarka ng isang makulay na simula sa retrieval campaign. Sa loob lamang ng isang araw, 3 lungsod ang muling nakuha. Ang unang liberated na lungsod ay ang Union City, kung saan ang unang dibisyon ng Dragon Sparrow ang nagsilbing pangunahing puwersa. Ang ikalawa ay ang Blue City, kung saan ang retrieval ay pinangunahan ng mga mandirigma mula sa Evil Metropolis. Ang ikatlo ay ang West City, na nakuha sa ilalim ng pamumuno ni Dean Chen Chanyo. Inanunsyo ng komandang karagdagang pagpapalawak, ngunit ang pagkakakilanlan ni Yi ay nanatiling lihim. Kung may papahayag na isang freshman ang nagpapatamba sa isang sect master, ang mga epekto nito ay magpapagulantang sa buong mundo. Sa isang nakatagong sulok, tahimik na pinanood ni Liu Qingzhou ang balita, kalahating nagdududa. Maaari kayang ang tao na nag-reclaim ng West City ay si Dean Chen lamang. Bagamat ang buong puwersa ay pumirma ng mga kasunduan ng pagiging lihim, 2 tao ang nakakita rito. Si Liu Qingzhou at si Chu Zhou. Ang asul na ilaw ay hindi maaaring pagmamay-ari ng iba pa. Lumipat ang eksena sa General Command Headquarters, ang sentro ng koordinasyon ng retrieval sa buong Great Sea. Agad na pinaigting ng komandang disiplina, tinatakda ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan kay Yi sa pinakamataas na antas ng seguridad. Ang usapin ay sobrang lakas at tiyak na makakakuha ng pansin. Nag-respond ang mga subordinate units ng sabay-sabay, sumusunod sa mga utos ng ministro. Bumalik si Yi sa headquarters at hinanap ang commander na may seryosong ekspresyon. Sa sandaling tinawag niyang boss ang commander, kinilabutan nito. Ang mga balahibo sa kanyang katawan ay tumayo. Ang isang dignidad na commander ay yumuko ng magalang sa isang estudyante, na nagkakandahirap na nagsabing ang estudyante ang mas nakakataas. Si Yi, diretso si Yi na nagsalita, tinanong kung kailan opisyal na ikikilala ang valedictorian title mula sa Wado University. Nang bumagsak ang pawis sa commander at hindi nakapagsalita, nag-isip siya kung bakit ang isang tao na lumampas pa sa dean ay naghahanap pa sa titulo ng isang freshman valedictorian. Hindi ba't nakakahiya ito sa mga kamag-aral niya? Mabilis na ipinaliwanag ng lalaki na ang pagkilala sa valedictorian ay kailangang dumaan sa Student Council ng Hua University at karaniwang tumatagal ng 1 buwan, ngunit nang makita ang ekspresyon ni Yi, nagmadali siyang maghanap ng ibang paraan. Dali-dali niyang idinagdag na ang kaso ni Yi ay pambihira, at walang freshman ang magtatangkang tutulan ng titulo. Bukod pa rito, ang Student Council President ng Hua University ay naruroon at maaari itong tiyakin agad, aniya, na parang bagong patakaran.
Si Yi ay ngumiti ng bahagya at malamig na tinanong kung nasaan ngayon ang Student Council President. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na figura, si Dai Kaiming. Nang makita ang binatang si Yi, huminga siya ng malalim, at tinanong ni Yi diretso kung siya ang Student Council President. Bigla, pabilis ang mga hakbang ng lalaki at tumungo diretso kay Yi. Lumapit siya ng mapanganib, ang mukha ay halos tumama sa kay Yi, na nagdulot ng kalituhan sa huli at hindi siya makapagpakilala ng ayon sa plano. Isang segundo matapos, nagbago ang ekspresyon ni Dai Kaiming at naging tapat na paghanga. Ang saya ay mas matindi pa kaysa sa pagsira ng mga halimaw. Taos puso niyang pinasalamatan si Yi. Sinabing siya ay nagsasalita para sa kanyang master, na nagpapahayag ng malalim na pasasalamat sa pag-save ng kanyang buhay. Harap-harapan sa sobrang pasasalamat, nagkamali si Yi ng sagot. Wala itong espesyal, ayon sa kanya, at hindi kailangan ng pasasalamat. Bukod pa rito, ang mukhang mas matanda sa kanya ang kausap. Agad na pinawalang bisa ito ni Dai Kaiming, pinilit na sa martial arts, ang lakas ang nagtatakda ng lahat, at ang mas malakas ay natural na mas nakatataas. Si Yi, wala na siyang nagawa kundi tumungo at magbigay ng maliit na ngiti, tinanggap ang tawag sa kanya. Pumwesto ang system interface, nag-congratulate sa account holder sa pagkakamit ng Hua University valedictorian, at binigyan siya ng isang draw. Matapos ayusin ang mga bagay sa General Command Headquarters, naglaan si Yi ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang sistema. Ang matagal na hinihintay na sandali ay dumating na. Ang pinakamahalagang sandali ay malapit na. Pinagtuunan ni Yi ng pansin ang kanyang hininga at dahan daw ang pinindot ang draw button. Mabilis na sumulpot ang isang itim na vortex na may malalakas na sigaw. Pagkatapos, isang mistikong lilang-liwanag ang sumilay, na nag-iwan kay Yi ng pagkabigla sa tanawin. Ang vortex ay parang isang higanting mata, ang gitna ay isang walang katapusang itim na butas, na napapalibutan ng umiikot na madilim na lila na enerhiya na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, nasisilawan siya sa nakakasilaw na liwanag, kaya itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang mga mata, iniisip na sa wakas. Sa harap niya, lumitaw ang isang dambuhalang entidad, isang higanting mata na nakalutang sa ere, napapaligiran ng hindi mabilang na mga tentacles na gumagalaw mula sa isang pangit na madilim na masa ng laman. Agarang ipinakita ng sistema, Specimen Hellstar, Rank B+. Isang bitik ang lumitaw sa malaking laman, humiwalay tulad ng mga talukap ng mata, at ipinakita ang malabo na pink at puti na liwanag sa loob, at ang maliliit na tentacles ay kumilos tulad ng mga pilik mata. Ang higanting mata ay lumawak, ang pula nitong pupil ay dahan-daang tumingin kay Yi. Habang ang sistema ay patuloy na naglalabas ng maraming data, ipinasok ng sistema ang mga kakayahan ng bagong template lineage na nakuha ni Yi, Solar Frenzy Star, Sensing Cosmic Radiation and Photonic Energy, Celestial Light Manipulation, Controlling and Restructuring Energy Flows, at Great Dark Heaven, Devouring All Current Compatibility only na nasa 1%. Pinanood niya ito ng may interes, tinutukoy ito bilang isang tunay na skill specimen at hindi lamang isang pisikal na buff, at nag-isip na pagsamahin ang Hellstar na light energy sa kanyang kasalukuyang nuclear energy, dahil ang isang matagumpay na pagsasanib ay magbubukas ng napakalaking potensyal. Samantala, lumipat ang eksena sa occupied Shin City, kung saan ang nangungunang Martial Guild Alliance ay nagsimula ng isang pag-atake, ngunit pagkatapos ng isang araw ng matinding pagkalugi at nauubos na mga armas, ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa ay bumagsak sa mga puwersa. Ang sanhi ay nasa Overlord Execution Squad. Kahit na ang lahat ng pinakamalakas na leader ng guild ay nagsama-sama, hindi nila matukoy ang Overlord ng Shin City, na nagpasimula ng mga reklamo na pagkatapos ng isang araw, 2 lamang ang nakuha nilang counties, at pati ang mga elite assassination teams ay walang nahanap na bakas. Lahat ito ay dahil sa rat species beast army sa Shin City. Bagamat kulang sa mga higanting nilalang, naging isang bangungot sila sa larangan ng digmaan. Bumuo sila ng isang magulong network ng mga tunnels sa ilalim ng lupa, na pinilit ilagay ang mga allied fighters sa subterranean warfare at ginugol ng mga bombardment at mga taktika ng pang-aakit na tulad ng sa West City. Ang lungsod ay tahimik, walang palatandaan ng depensa. Ang leader ng malaking guild ay nagngingit-ngit ang mga ngipin,
iginiit na ang kalaban ay pinapainan sila papasok sa lungsod, habang isang batang leader ang nagdagdag na pinilit nila ang alyansa na makipaglaban sa malupit na teritoryo. Sa sandaling iyon, isang babaeng leader ng guild ang nag-check ng balita sa kanyang telepono at inanunsyo na ang tatlong lungsod, Lian, Lam, at West, ay matagumpay na nakuha. Sumabog sa galit ang guild leader Silverwolf at sinuntok ang pader, mabilis na kumalat ang mga bitik. Pinagkagat ni Silverwolf ang kanyang mga ngipin sa galit, alam niyang ang overlord ng Chin City ay nagtatago sa ilalim. Para makaharap ito, kailangan nilang dumaan sa walang katapusang mga rat beast sa makitid at komplikadong mga tunnel, isang halos imposibleng gawain. Sa Chin City, sa isang madilim na eskinita, malamig at maitim, ang mabigat na atmosfera ay kumalat sa hangin. Sa tahimik na dilim ng gabi, ang matatag na mga hakbang ay narinig, at ang nagpakita ay walang iba kundi si Yi, ang pangunahing tauhan ng kwento. Pagbalik ni Yi sa Chin City ngayong pagkakataon, siya ay maingat na nag-disguise, suot ang isang madilim na purple na cloak na sumasabit sa kanyang katawan, ang mukha ay nakatago sa likod ng isang purple na crystal mask na may pangit na whirlpool patterns na kahalintulad ng sa kay Obito. Mahina siyang bumubulong sa sarili na ang misyon na ito ay kailangang isagawa ng may kabuoang lihim. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang life magnetic field upang magmagmasid, iniisip na maliban sa kanya, wala nang ibang nakakaalam sa Azure Star na ang tatlong National Guardian Grandmasters ng Great Sea ay nawala ng walang bakas, at ang nasa likod nito ay malamang na si Fu Hongxing na tinaguri ang pinakamahusay na martial artist. Ang nagpagulo kay Yi ay kung bakit tinarget ni Fu Hongxing ang mga elite fighters ng kanyang sariling bansa, sa kabila ng kanyang pinakamataas na lakas at kasikatan. Tahimik niyang inanalisa na si Fu Hongxing ay dapat itala bilang bayani sa kasaysayan, ngunit ang kanyang mga atake sa mga Supreme Masters ng Xia Nation ay nagpapakita na ang layunin niya ay pahiniin ang pambansang lakas ng Great Xia, at dahil sa kasalukuyang pag-angat ni Yi, hindi maiiwasan na siya'y makikita ng kalaban. Mula rito, napagdesisyonan niyang ang isang hinaharap na pagtatagpo sa pagitan nila ni Fu Hongxing ay hindi maiiwasan. Isang sitwasyon na may 78% pagkakataon na mangyari, kahit na may malakas na lakas siya ngayon. Napakaingat ni Yi, sapagkat si Fu Hongxing ay hindi isang madaling kalaban. Para makaharap ang isang martial saint, kailangan niyang tahimik na mag-ipon ng lakas, itago ang bawat galaw, at umatake bago pa makapaghanda ang kalaban. Ang pinakamalaking kalamangan niya ngayon ay ang gap sa impormasyon. Walang alam si Fu Hongxing tungkol sa mensahe ni Principal Shi, o ang pinabilis na paglago na ipinagkaloob ng walang katapusang monster system template. Habang tumatakbo ang life magnetic field sa mataas na intensity, patuloy na nag-iisip si Yi, at kapag binigyan siya ng sapat na oras upang lumago, hindi siya matatakot sa anumang kalaban, at ang operasyon sa Chin City ay isang gintong pagkakataon upang palakasin ang kanyang sarili. Nang maalala ito, naalala niyang nagsimula na siyang mag-scout nang pumasok siya sa lungsod. Nakatayo sa loob ng lungsod, nadama ni Yi ang hindi mabilang na mga overlapping biological signal sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng life magnetic field, sobrang dami na umaabot sa bilyon. Ang kaguluhang ito ay lubos na nag-abala sa kanyang pagsensang, kaya't naging imposibleng tukuyin ang lokasyon ng Overlord. Bahagya siyang yumuko, at ang kanyang tingin ay tila sumusuri sa ilalim ng lupa. Doon din, mahinang bulong ni Yi sa sarili, kaya pala, hindi nakakapagtaka kung bakit nabigo ang Chin City Martial Alliance. Pati siya ay hindi makalock on sa lokasyon ng Overlord. Talagang at napakagaling ng kanilang pakana. Ang eksena sa harap niya ay nagdala sa kanyang alaala ng Blood-Eyed Black Ape sa lungsod, isang laban na nakaukit sa kanyang isipan, dahil pareho silang mga high-level demonic beasts na puno ng panlilinlang. Habang iniisip ito, nag-apoy ang kanyang pagnanais na maghiganti, at isang malamig na ngiti ang kumerba sa kanyang labi. May matalim na hangin na pumutok sa paligid. Pagkasabi ng ukininam, inapak niya ang kanyang mga paa ng matindi, at ang kanyang katawan ay kumislap sandali habang nagbigay ng isang walang habas na tawa. Sinabi niyang wala siyang kakulangan sa lakas, at palaging may angkop na paraan upang pabagsakin ang mga kalaban. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang itim at pulang biomass ay biglang sumabog ng malakas, tulad ng baha, nilamon ang buong kalye sa isang iglap at dumaan sa bawat bitek sa ilalim ng lupa. Ang likido ay mabilis na kumalat sa mga masalimuot na eskinita,
madaling damaloy sa maliliit na siwang at pumasok sa pinakamadilim at pinakamahinang mga lugar. Nag-squeak-squeak ang tunog ng mga daga na nagulat mula sa kanilang mga lungga, na parang nagising mula sa kadiliman at nagsimulang magsilabasan mula sa malalim na mga patong na parang mga nilalang mula sa impyerno. Sa ilang sandali, naramdaman ng mga daga ang kakaibang amoy na damaloy diretso sa teritoryo na matagal nang tinatago nila, nagtataka tungkol sa banyagang substansya na pumasok sa kanilang teritoryo. Ang mga daga ay mabilis na nagtipon, ipinalabas ang mga ngipin na matatalim na kayang magbukas ng metal, handang sumugod at punitin ang itim at pulang biomass. Ngunit bago pa sila makapagsimula, ang itim at pulang biomass ay biglang naglabas ng maraming pinong sinulid, parang mga hibla, tulad ng spider silk, mabilis na binalot ang paligid na espasyo. Ang mga sinulid ay agad na bumalot sa mga daga, pinipiga at nilulun sila bago pa sila makapagsalita, nag-iiwan lamang ng mga mahinang hiyaw at mga kumakalat na squeak-squeak na tunog. Ang mga sigaw ng mga daga ay sumalungso sa buong lugar habang sila'y nagpupumiglas na makatakas ng desperado. Ngunit habang mas nag-struggle sila, mas humigpit ang mga tentacles, walang awa. Ang mga pangunahing lakas ng mga daga ay nasa kanilang napakaraming bilang at matalim na pagtatago, ngunit sa kasamaang palad, ang parehong mga kalamangan na iyon ay naging walang silbi laban sa suppressive na lakas ng itim at pulang biomass. Sa loob ng hindi hihigit sa 10 bahagi ng segundo, ang isang daga ay ganap na natunaw, hindi na natira ni isang bakas. Ang enerhiya na nasipsip ay nagdulot ng mabilis na paglago ng itim at pulang biomass, na kasing walang katapusang bilang ng mga daga. Hindi, para sa kanila, sila ay naging isang walang katapusang pinagkukunan ng pagkain, mula simula hanggang katapusan. Si Hihi ay hindi umalis sa kanyang pwesto, tahimik na nakataas ang kanyang mga paa at sumusipol ng mahina, na parabang ang eksena ay isang simpleng libangan. Gayunpaman, malalim sa ilalim ng lupa, isang pagpaslang na hindi pa nakita ng mga mata ang tahimik na nagaganap, hindi pa man umangat ang mga daga, dahil ang buong lungsod ay naisilyado mula taas hanggang baba. Sa madaling salita, sa lakas ng isang tao, naubos ni Hihi ang lahat ng mga demonic beast sa lungsod, na parang pinapalakad ang isang hindi nakikitang hukbo upang pilitin silang magtipon at tuluyang paksain sa isang malaking pagsabog. Ang mga daga ay kumalat ng labis, tinatalo ang maraming malalakas na mandirigma. Ngunit para kay Hihi, ang pagharap sa kanila ay parang tinatapon ang lahat sa isang washing machine at tahimik na pinipihit ang switch. Ilang sandali ang lumipas, naglakad si Hihi sa mga guho at kalmadong inanunsyo na ang mga halimaw na daga sa lungsod ay halos nalipol na, at ang itim at pulang biomass ay sumiksik ng daan-daang metro sa ilalim ng lupa, kaya hindi na sila makakapagtago. Nang umabot ang itim at pulang biomass sa lalim ng 100 metro sa ilalim ng lupa, ang tagapamahala ng ilalim ng lupa ay hindi na kayang manatiling kalmado tulad ng dati. Sa isang sulok ng sirang lungsod, biglang kumilos ang ominous na itim at pulang biomass, dumagundong at kumukulo na parang tubig na itinutulak hanggang sa sukdulan. Sa susunod na sandali, isang malakas na pagyanig ang sumabog, tinangay ang material na layer at nagpadala ng mga shockwave na umabot ng daan-daang metro, isang nakakabinging pagsabog, isang deformed na paa ng dambuhalang daga ang bumagsak, ang bigat nito ay nagdulot ng malalim na bitek sa lupa. Mula sa kalaliman ng lupa, lumitaw ang isang dambuhalang puting daga na doble sa laki ng isang truck. Nakakagulat sa mga makakakita nito habang ang hindi mabilang na mga ulo ng daga ay bumabalot sa napakalaking katawan nito, lahat ay sumisigaw ng ultra-high frequency na naging destructive sonic waves na nagpatamba sa mga nakapaligid na estruktura. Sa likod ng halimaw, ang figure na may whirlpool mask na nakasuot ng madilim na purple na cloak ay tahimik na lumitaw. Ang Rat King ay mabilis na umiikot at nagtanong, kung dumating lamang ba ang tao, dahil inasahan nito ang isang malaking ambush. Lahat ng mga ulo ng daga ay nagsalita ng sabay-sabay, na may halo-halong tinig ng lalaki, babae, matanda at bata, na bumuo ng isang mental assault na nagpatangay sa mga nakikinig. Binanggit nila na ang itim at pulang biomass ni Hihi, kahit na malakas, ay ganap na napigilan ng ungol ng Rat King, at na naglakad siya sa sariling landas patungo sa kanyang kapahamakan. Kaharap sa ganitong pagbabante ng kamatayan, si Hihi ay dahan-daang napangiti at malamig na sumagot, tinanong kung bakit nila inaakala na isa lang ang kayang gawin niya, habang dahan-dahan niyang iniangat ang kamay, at bigla itong ipinagpagpatungo sa langit,
isang kilos na parang tinatawag ang isang kapangyarihan upang bumaba. Agad na sumabog ang Solar Sacrifice Frenzied Star sa mataas na mga ulap, nagbago ang kulay ng langit sa isang nakakasilaw na lila, pinalawak at kumalat hanggang sa tuluyan nitong matakpan ang buong lungsod, na nagdala ng isang nakakapangilabot na lilim ng lila sa kalangitan. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon, ipinakita ng Rat King ang hindi maikakailang takot, naramdaman niya ang nakakatakot na pinsala kung sakaling tumama sa katawan niya ang atakeng ito, at tumili ito sa takot, tinanong kung anong uri ng enerhiya ito, na parang sumasagot, at bilang isang huling awa, iniangat ni Yi ang kanyang ulo at sumigaw ng parusa. Hindi mabilang na mga iron purple clouds ang nagtipon ng matinding galit, lumilikha ng isang bagyo na higit pang matindi kaysa sa Azure Star, ginagawang kasing liit ng alikabok ang buwan, handang magwalas ng mga maruruming daga mula sa Chin City. Sa huling hangganan ng atmosfera, ang mga hindi nakikitang agos ng solar energy ay tinutok ng isang hindi nakikitang puwersa, pinilit magdulot ng kaguluhan at magtipon, na bumuo ng isang pambihirang makinang na banda ng liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi nadala ang hininga ng araw, kundi napapaligiran ng isang madilim na lila, na parang nagdadala ng kalooban ng isang nilalang na lampas sa mortal na mundo. Nang maglabas ng utos ang Mind Controller, tumugon ang banda ng liwanag, naging isang parusa mula sa langit na bumagsak mula sa kalangitan. Ang makapal na ulap na minsang bumabalot sa langit ay agad na nagkalat, napunit sa isang kisap mata, na parang hindi kailanman umiral. Sa gitna ng magulong kalawakan, isang dambuhalang lila na haligi ng liwanag na nag-uugnay sa langit at lupa ang sumabog patungo sa Chin City na may lakas na kayang magwakas ng mundo, na nagdulot ng matinding pagyanig sa buong lugar. Anong halimaw yan? Tanong ng White Rat Overlord. Wala akong oras para sayo. Agad na nakaramdam ng banta sa buhay, ang likas na instincts ng kaligtasan ng daga ay sumabog, na walang pag-aalinlangan. Ang apat nitong malalakas na mga paa, tulad ng mga kamay at paa ng tao, ay nag-explode ng lakas, niyurakan ng lupa habang desperadong tumatakas mula sa orihinal nitong pwesto. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na tawa ang umalangaw-ngaw. Tinutok ni Yi ang kanyang mga mata sa White Rat Overlord, na may mga mata na kasing talam ng mga kutsilyo, at ang boses ay puno ng paghamak. Paano mo kaya tatakasan ang bilis ng liwanag? Isang sinag ng malalim na lila na liwanag mula sa kalawakan ang dumaan sa bawat distansya sa isang iglap, hindi binigyan ng White Rat Overlord ng pagkakataon na makapag-react, at tumaman ng malakas sa likod nito. Ang mga ungol ng hayop ay umabot sa buong Chin City, na nagdulot ng takot sa lahat ng buhay na nilalang. Ang White Rat Overlord ay nahati sa bewang ng mataas na enerhiya na sinag. Ang dugo at laman ay nagsabugan sa paligid. Sa isang matinding sigaw na hinaluan ng sakit at galit, patuloy itong nagwawala, tinatangkang itwist ang ulo at sumigaw ng mabagsik. Sinabi ng White Rat Overlord na kung wawakasan na ba ni Yi ang kanyang buhay. Subalit, hindi ito mangyayari. Dahan-daang itinaas ni Yi ang kanyang kamay, at ang dulo ng kanyang daliri ay nakatutok ng diretsyo sa lila na kalangitan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at kalmado, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Isang maikling diretsyong utos na parang banal na kautusan ang umalangaw-ngaw at ipinadala. Ang tunog ng hangin na pumutok ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw habang sunod-sunod na mga haligi ng lila na liwanag ang bumagsak mula sa kalangitan. Sa bilis ng liwanag ng mula sa kalawakan, dumating ang mga ito ng kasing bilis na walang pagkakataon ang kalaban na makaiwas o makapagdepensa. Pinagdusahan ng White Rat Overlord ang sakit na lampas sa pagtitiis, at naglabas ng isang malungkot na hiyaw, isang desperadong tunog na parang huling hininga ng isang nilalang na malapit ng mawasak. Sa ilalim ng mapangwasak na paghahari ng liwanag, ang dambuhalang katawan ng White Rat Overlord ay agad na napunit, naglaho sa milyon-milyong piraso at ganap na naglaho sa nakakasilaw na lila na liwanag. Habang ang alikabok at usok ay dahan-daang nawala, isang kumikinang na hukay ang natagpuan sa lupa, at sa gitna nito ay isang sphere na pula tulad ng apoy, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Napansin agad ni Yi na ito ang Overlord, bagamat ganap na nawasak ang katawan. Nanatili intact ang demonic core. Nang malapit ng kunin ni Yi ang demonic core upang tapusin na ito, isang biglaang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang demonic avatar na ito ay tatanggap nito.
Ang demonic core na nasa harap niya ay malinaw na nagpapakita ng mga abnormalidad na lubos na naiiba sa karaniwang demonic core. Mula dito, naririnig ang matalim at nakakainis na mga chittering sounds, parang isang nilalang na nagtatangkang kumawala. Kasabay nito, ang ibabaw ng core ay kumikislap ng hindi matatag na liwanag, kumikidlat ng marahas, na nagbigay ng pakiramdam na ang enerhiya nito ay umabot na sa limitasyon at malapit ng sumabog. Bakit? Wika ni Hiei sa sarili, bigla siyang tumigil, isang lumalagong pakiramdam ng panganib ang dumaan, na agad na naglagay sa kanya ng alerto. Isang kisap ng pagdududa ang dumaan sa kanyang mga mata at nagbuga ng isang maikling maingat na pag-aanalisa. Bigla, ang demonic core mula sa labi ng daga ay biglang sumabog ng walang babala. Sa sandaling iyon, mula sa mga wasak na katawan, hindi mabilang na maliliit na white rats ang pinilit lumabas, dumagsa tulad ng buhay na alon. Agad silang nagsipaglayo sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga chittering ay umalangaw-ngaw ng magulo sa hangin, kaharap sa biglaang pagbabago, ipinakita ni Hiei ang isang bahagyang bakas ng gulat, ngunit hindi naapektuhan ang kanyang pagiging kalmado. Habang pinapanood ang mga daga na nagsisipaglayo sa kaguluhan, malamig niyang sinabi na pinatatagal niyo pa talaga, na may halong pangungutya, sinusubukang gayahin si -1. Ngunit sa susunod na sandali, mula sa likuran ni Hiei, lumabas ang mga kakaibang itim at pulang mga tentacles, isa-isa, na parang isang masamang nilalang na nagigising. Ang mga madidilim na galamay ay kumalat ng marahas, niyayakap ang mga tumatakbong baby rats ng madali. Ngunit, ang bawat daga na tinamaan ay agad na sumailalim sa isang mutation. Hindi sila nawasak. Sa halip, ang kanilang mga katawan ay agad na nahati muli, na parang may nakaprepare na countermeasure. Ang mga bagong piraso ay mabilis na nagdecompose sa mas maliliit na mga daga, gamit ang kanilang maliit na laki upang magpatuloy sa pagtakas mula sa inaataking lugar. Habang lumiliit sila, mas tumataas ang kanilang bilis ng hindi natural, kaya't naging mabilis na hindi kayang sabayan, pati na rin ang mga itim at pulang tentacles ay nagsimula na ring di makahabol sa kanila. Ipinikit ni Hiei ang kanyang mata, ang pang-uuyam ay malinaw sa kanyang boses, Ukininam, isang overlord na nagtatangkang gumamit ng maruruming paraan upang pahabain ang buhay. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng matalim, itong white rat na ito ay isang daga na hindi kailanman magiging overlord. Tahimik na binanggit ni Hiei ang pangalang Jewaludo, ang kanyang summons, tiyak at walang pag-aalinlangan. Halos agad, isang figure ang lumitaw sa likuran niya, na para bang matagal nang naruroon. Ang demon avatar na kulay abo ay mabagal na inilabas ang mga braso at isang kakaibang aura ang agad na kumalat palabas. Isang colorless na field ang nabuo agad, nisil ang espasyo. Sa sandaling iyon, ang daloy ng oras ay tumigil ng tuluyan. Si Hiei ay bahagyang tumango. Ang time-freezing ability ni Jewaludo ay malinaw na nag-evolve upang matukoy ang mga life cores. Sirain ang bawat core at mawawala ang kanilang kakayahan mag-split. Ngunit kung ang demon avatar na ito ay tanging isang disguise para sa mga daga, samantalang ang tunay na demon avatar ng overlord ng Qin City ay nagtatago, ang takot na daga ay gumamit din ng bloodlock trick. Bagamat ito ang pinakamahina na overlord na hinarap ni Hiei, ang lakas ng pagtatago nito ay nakapagbigay ng pagkamangha. Ang mga daga ay may kakayahan pa pala. Naging malungkot si Hiei para sa kanila, ang mga nararapat mamatay ay hindi na pwedeng mabuhay. Nakatuon ang lakas sa kanyang palad. Ang liwanag ay kumikislap na parang nakakasilaw. Pagkatapos ng lahat, ang daga na ito ay pumatay ng isang buong lungsod. Hindi ko gagamitin ang dugo ng mga ninuno para hikayatin ito. Sa susunod mong buhay, maging tao ka. Samantala, ang eksena ay lumipat sa palasyo ng daga sa ilalim ng lupa. Milyon-milyong daga ang nagtipon-tipon, magkasama tulad ng isang magkasanggang pukyutan. Hindi tumitigil ang mga daga sa pagdagsa, parang desperadong pinagsasama-sama upang magsagawa ng isang aksyon. Isang malaking transparent na kakon ang bumalot sa kanila, at sa loob nito, isang demonyong core na paikot-ikot na naging hugis ng daga. Ang daga sa loob ng kakon ay biglang nagising, kumurap habang umabot na ang enerhiyang naipon sa kanyang hangganan. Ang demonyong core ay nanginig ng malakas. Ang kakon ay lumubo at tuluyang nilamon ang mga daga sa labas upang gawing mga nutrisyon. Isang malaking kakon na parang fetus ang nabuo sa malalim na ilalim ng mainit na lupa.
Nang ang huling daga ay naabsorb, isang walang balahibong higanteng daga ang sumabog mula sa kakon. Ang shell ng kakon ay tuluyang pumutok. Lumabas ito ng may purplish na balat. Kininam. Napapamura ang bagong silang na daga. Halos mamatay ako, pasigaw na sinabi ng daga. Ang katawan nito ay mabilis na tinakpan ng puting balahibo. Agad siyang napapabulong sa sarili na nabiguraw ang kanyang paghahari sa Chin City, kaya naman ay agad niyang napag-isip na kailangan niyang umatras agad patungo sa Sin Domain. Tumakas ito ng buong lakas, nagmumura sa galit habang lumilipad. Kung hindi lang dahil sa utos ng imperial na emperor, ang mga mabababang uri ng demonyong hayop ay hindi sana nakapasok sa teritoryo ng tao upang maghasik ng kaguluhan. Inisip nitong kaya pa nitong magtagal ng 1 buwan hanggat hindi lumalabas ang Grandmaster ng tao. Inisip ng White Rat Lord na ang pagkakaroon ng palasyo ng daga ay magpapabagal sa laban ng Chin City, ngunit hindi niya ito inaasahan ang ganitong uri ng halimaw. Ang taong may maskara ay hindi lang nagpakawala ng isang misteryosong bagay na nag-aalis ng mga demonyong hayop, kundi kontrolado rin ito ang mga stellar na puwersa. Sa huli, kahit ganun-ganun lang niya agad na pinatay ang lahat ng mga kopya nito, ay isang misteryo pa rin sa Overlord. Buti na lang at matalino itong daga at ginamit ang Golden Sikata para makatawid, habang patuloy sa pagtakas, sinisigurado ng daga na sa malamang hindi alam ng taong nakamaskara na ang pinatay lamang nito ay isang decoy. Malapit na siya sa daanan ng lihim na realm, ngunit huminto siya at hindi agad pumasok sa umiikot na liwanag. Sa kanyang mukha, kitang-kita ang tagumpay habang malakas siyang tumawa. Habang nagtatawa, iniisip niya na kung makakalusot lamang siya sa rift at makabalik sa Sin Domain, magiging ligtas siya. Pagkatapos, pinili niyang gamitin ang natitirang lakas at tumalon mula sa lupa. Napansin niyang talagang masyadong delikado sa mga lupain ng tao, kaya't dapat nang umatras. Ngunit habang tumatakas, isang liwanag ang bumaba mula sa itaas, na nagpalabo sa puti niyang balahibo at naging nakakasilaw na kulay lila. Laking gulat ng daga, hindi niya alam kung paano ito nangyari. Paano? Tanong niya sa kanyang sarili, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.